Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. And sa mga new subscribers ko dyan, thank you for subscribing my channel. And sa mga nandito at hindi pa nakapag-subscribe, watching this videos right now, you can watch my other videos as they are all timeless readings except lang sa mga monthly readings. Okay, so if naka-resonate kayo, if you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So, thank you sa mga nagla-like, comment, and sharing my videos. I really do appreciate that. So, let's go for our reading. This is a general love reading, guys. So, titignan natin kung ano yung connection, ano yung situation, ano yung message ng spirit guides, and bakit nangyari yon, ano yung mga feelings, and ano yung mga pwedeng mangyari, so on and so forth towards the outcome. So, let's see. Okay, I'm going to pull a love oracle. Let's see the connection that you have right now. Heart. You begin to feel your heartbeat faster when you are close. So, let's see. Heart. And what's the situation right now with this Island Time Wellness Oracle card? Remember guys, hindi lahat naka-resonate sa reading na to, okay? So, takes what resonates and leave the rest. It can be vice versa. And this is a timeless reading, as I always said. So, both, not both, bangka, kumbaga. Receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issues. Receiving what you need could be this is a part na nandito yung heart, and might be closure issue, could be for the previous person that you have, and might be somebody's coming new beginning sa'yo, and new person could be. So tignan natin what is the situation right now. So, what is the situation now? I'm going to mention zodiac signs dito, okay? Kung may makikita ako. Please do check your other placement, guys. Your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Especially your moon signs. So, ano ba yung sitwasyon ng meron kayo ngayon? About this heart and both na meron dito. Receiving what you need, progression, arriving. Begin to feel your heartbeat faster when you are close. Seven of Swords, Eight of Swords, Two of Swords, Seven of Wands actually, and Two of Pentacles. So, you are right now in a confusion. Okay? Parang andun ka sa point na meron ka pang gustong ipaglaban na relasyon, confused ka or trapped ka sa sitwasyon whether to save this relationship or not to save this relationship anymore. So, andun ka sa point of merong good news na dumadating sa'yo. Could be from your broken heart na situation previously, meron taong dumating sa buhay mo na willing kang mahalin. Okay? And to offer you a new beginning. And, but during this time, nasa point ka pa ngayon ng confusions. Dahil siguro, bago ka palang nag-break up with your ex, and then dumating itong person na to sa buhay mo, andun ka pa sa point na parang, there's something. Doon ka pa sa point na parang
hindi ka pa masaya, you are still waiting for a sign, waiting for the enlightenment. Parang para sa'yo sirang-sira pa yung mundo mo sa nangyari sa ex mo. Parang gulong-gulo pa yung isipan mo. Parang gusto mo muna magpahinga, gusto mo muna ng peace of mind. And somebody came into your life during this time. And na parang nadiligaw sa'yo, nagpapahiwatig ng pagmamahal sa'yo. So, I can feel that hindi mo naman close yung door mo sa kanya. It's just like sometimes hindi ka lang totally na siguro parang nag-entertain sa kanya kasi nandun ka pa sa point na hindi ka pa talaga nakamove on. Mabigat pa yung mga nangyari sa'yo, may takot ka pa na baka masaktan ka ulit or something like that. Parang gusto mo muna magplano para sa sarili mo to move on, or even nakakaisip ka pa nga na baka gusto mo pang balikan yung ex mo. So, ganun pa, hindi kailangan mo pa talaga mag-decide, hindi ka pa nakapag-decide dito towards changes in your life na talaga. Though you are thinking about moving on, pero mahirap pa, hindi madali. Para sa'yo, masakit talaga yung pangyayari na yun, previous na yun. And then, merong dumating which is like different from your person, which is wanted to make you feel better, comfort you, and even na nagpapahiwatig ng pagmamahal sa'yo. So, parang medyo trap ka, confused ka, natatakot ka, natanggapin siya. So, ito yun. So, let's see about this new person. Let's not talk about the past. Let's talk about this new person na dumadating sa'yo. Ano ba talaga ang totoong intention niya para sa'yo? Itong bagong person na dumadating sa'yo. So, take note guys, pwede itong mangyari pa lang, okay? Pwede itong nangyari na. Pwede itong nangyayari pa lang ngayon, okay? So, pwedeng mangyayari pa siya. So, sabi ko nga, this is a timeless reading. So, let's see. Ano ba talaga intention nitong new person na dumadating sa'yo, na nagpahiwatig ng maganda sa'yo? Offering you a love. Wanted to offer you love. Honestly, itong person na to, magulo din yung isipan niya. Feeling ko medyo hindi siya nakakatulog thinking about you. He knows kung ano yung pinagdaanan mo. So, pwedeng kilala mo na to, matagal na siyang nag-observe sa'yo. Baka friend mo to, baka co-worker mo siya. And, ino-obserbahan ka na niya during those time na you're in a relationship with, nagkakaproblema ka until sa point na nagiwalay na kayo, and then this time around, may chance na siya or something like that, you know. Kasi alam niya parang hindi din siya nakakatulog sa gabi thinking about you. Concerned siya sa'yo. Kaya, he wanted to comfort you. Parang offering you love na, ay, nandito ako. Nandito lang ako para sa'yo, ganyan. Para hindi ka mag-worries, hindi ka maka-feel ng pain, something like that. So, pero honestly, parang feeling ko, itong person na to is like, hindi mo siya hindi like okay yung trato mo sa kanya. Parang andun ka sa point na dahil sa nagdadaanan mo, this person wanted even to offer you like changes in your life, na mag-offer siya sa'yo ng victory, something like that, nililigawan ka niya. And then I can see here na really parang seryoso siya sa approach niya sa'yo talaga. Changes. Pero parang feeling ko on your part, of course, you are observing this person and hindi ganon sa'yo. Hindi ka ganon ka naniniwala. Baka bola lang, lulukoyin mo lang ako or whatever. So, ito na yun. In this oracle card, both arriving, receiving what you need, you know, progression, arriving. So, moving on, close your issue from your previous relationship. Para to feel this heart, you begin to feel
your heart beat faster when you are close. Might be this person is already feeling that to you. But let's see. Ano yung feelings mo para sa person na to? Dito sa bagong person na to. Kasi feeling ko meron kang feeling o parang about sa person na to, parang magbibigay lang siya ng gulo, parang lalo lang gugulo yung ano mo, kasi nandun ka pa talaga sa point na magulo yung isipan mo eh. So ano talaga yung feeling mo para sa bagong tao na to? Unsureness. Hindi ka sure sa kanya. You're still thinking about the past and not to this person. You're still thinking about your previous, yung taong sinaktan ka. Yun pa din yung iniisip mo. Parang nakakapil ka pa din na parang unsureness, imbalance, and andun ka pa sa point na gusto mo pa din na magkaayos kayo ng ex mo. Kaya nga sabi ko, ini-entertain mo naman siya, pero not that much. Para sa'yo, wala kang, parang hindi mo nakikita blurred sa'yo na nandyan na siya para sa'yo, liligawan ka na niya, or nagpaparamdam na siya, or nandyan na siya to comfort you, may feelings na or whatever. Hindi mo napapansin yon. Bulag ka sa mga nakikita mo dahil yung nakikita mo is yung past person mo, kasi in love ka pa din talaga doon. Hindi ka sure sa kanya, yun yung feeling mo dito. You are not sure. And andun sa point na you still want that ex to come back into your life, to move forward towards with you, na hindi naman na kayo nag-uusap na yun. So you still want to heal. You still want to heal, and gusto mo muna mapag-isa. Kaya nga sabi ko, 'di ba, sometimes you don't talk to this person. Sometimes siguro nagkakaroon kayo ng arguments, ang kulit mo, ganyan, something like that. So but this person keeps on communicating with you. So andun ka pa sa point na nasasaktan ka pa sa mga nangyari sa in the past. Wala pa talagang any feelings towards this person. Wala pa sa'yo. Ang iniisip mo dito, yung previous person na yung ex mo pa din. Yun pa din yung nasa isipan mo. Let's see more. Why I smiled? Because six of swords in reverse came. So that means this person will not going to walk away. Hindi siya give up sa'yo. Hindi siya aalis just because ayaw mo sa kanya, or just because tinatrato mo siya na hindi mo siya pinapansin, ini-ignore mo siya, just because of that, or anything na sinasabi mo hindi ka pa nakamove on, or wag mo muna akong guluhin, magulo yung isipan ko. Hindi siya give up. He or she really wanted na mayroong magkakaroon kayo ng relationship, a new beginning with you. And gagawin niya yon parang fairly, intindihin ka niya, and hindi naman siya maging talaga like worse, or hindi naman siya mangungulit or something like that, na pipilitin ka in anything. Gagawin niya yun fairly. Kung ano yung gusto mo, lalayo siya, pero nandiyan pa rin siya para sa'yo if kailangan mo. Kasi ano siya sa point of feeling niya, you are really pushing him away, or him or her. Kina-cut off mo siya every time na nag-approach siya sa'yo or anything. Pero hindi siya alis. Wala siyang balak na umalis. Naintindihan ka niya. Alam niyang nagmamahal ka. Alam niya yun. So, he will or she will going to stay like matured enough to understand things, what is happening with you, and he or she will going to be there for you no matter what. Parang ganito yung feeling ko.
And one day, siguro, maintindihan mo, mahulog ka din sa kanya, ma-appreciate mo din siya, and magko-offer din siya sa'yo ng victory. Seryoso siya sa'yo. Gusto niyang maging seryoso sa'yo. So, alam niyang nasasaktan ka pa, alam niyang galing ka into that situation, and alam niyang confused ka pa. Alam niya yun. Kasi, feeling ko minsan, na-appreciate mo naman siya. Minsan kinakausap mo siya, pero as minsan it's just like feeling ko nagpa-flashback sa yung mga nangyayari. So parang dinededma mo siya. Ganon. So this is what this person felt about you. Alam niyang kailangan niya maging matured enough to understand things. Alam niyang madami ka pang mga hindi na kwento, na share, and this person is waiting for you to do that. Because this person is parang be there for you, wanted to be there for you, parang ganun. Let's see more. Okay, what you need to know, you will still going to move on from your previous relationship na nasaktan ka sobra. You will still going to decide that on your own, not because he told you so, not because somebody told you so, not because pinilit ka or anything. Gagawin mo yon para sa sarili mo. Magde-decide ka na, mag-move on ka na talaga. Kasi wala na kayong communication ng ex na yun. And this person will remain friends with you, to be there for you. Might be a colleague, a friend, or something like that. Will be there for you. And maging matured enough siya to understand things. Then, siguro pag makamove on ka na, this person was going to offer you victory. Meaning, relationship, goes together, something like that. Maintindihan niya kung andun ka pa sa point of hindi ka pa talaga makapag-desisyon whether to accept him or not or anything. Maintindihan niya yun. Andun ka sa point na medyo trap ka pa, medyo dahan-dahan pa. Hindi naman kasi madali yung move on. Yung pag-move on, hindi naman kasi madali yun. Kahit pa sabihin natin merong nang manliligaw sa'yo, pag once mahal mo talaga yung person na previous person mo, hindi madali yun. Minsan mawawalan ka pa ng gana sa kanya sa manliligaw sa'yo dahil nga or nagpapahiwatig ng pagmamahal sa'yo dahil nga sobrang mahal mo yung person and gusto mo kayo yung magkabalikan at hindi yung wala ng bago na darating pa. So hindi madali yung pag-move on. So magkakaroon sa kanya dito ng patience that sa mga fears mo, confusions, unsureness, magkakaroon sa kanya ng ganun, disappointments even, until sa one day, they were going to have a good news in your communication na feeling ko, parang tuluyan ka na talaga mag-move on, okay? So, I will not going to say that this will be a happy ending or a good ending or a bad ending. Hindi ko sasabihin yun na ganun, like fairy tale story. Kasi meron pa rin ako nakikita dito through this situation, struggles na meron ka na nandyan siya sa'yo, itong bago na to. Nahirapan din siya. Napapagod din siya. Napapagod din siya sa kakahintay kung kailan mo siya sagutin ba, kung kailan mo siya ma-appreciate sa mga ginagawa niya sa'yo. Honestly, mapagod din siya. Sasabihin niya din to sa'yo na okay, if you want a space, bigyan kita ng space. Kung nakukulitan ka sa akin, kung may takot ka sa akin, nalolokohin lang kita. Kung may takot ka na anything like that, ano man yung iniisip mo about sa akin na baka gagawin ko din sa'yo yung nagawa sa'yo ng ex mo. Okay, bigyan kita ng space. Siguro pwedeng magtatahimik siya dahil mapagod din siya sa kakahintay kung kailan ka na ready.
honestly, yes, normal yun na nangyayari. Lahat tayo may flaws, you know. Well, nobody's perfect to wait for you and have patience with you na ganun yung ganun yung treatment mo. Okay? Kasi makakaramdam din siya na parang yung mga effort niya para sa'yo, parang nothing lang. Makakaramdam din siya na parang you're still cheating. You're cheating. Parang feeling of cheated by. Kasi kahit wala na sila nung ex niya, parang gusto mo pa din bumalik sa ex eh. Parang, even if you're talking, sometimes, na-appreciate mo siya, na-appreciate mo yung kindness niya, yung generosity niya, and then, yung pagpaparamdam niya sa'yo na nagmamahal siya sa'yo, parang, sometimes nakakaramdam ka na gusto mo pa din bumalik sa ex mo, baka nag-stalk ka pa or anything. Siguro you are a no label, siguro this person and you are like no label, and nagiging okay siya hanggang sa siguro hinihintay ka niya na magkaroon kayo ng no label, magkakaroon kayo ng label. Pwede itong vice versa, okay? So, makaramdam siya ng ganun, parang niloloko lang ata ako nito eh, parang ganun, baka ginagamit lang ako nito para makalimot lang or something like that. So makakaramdam din siya ng ganun, pero honestly nag-effort talaga to para sa'yo. And if you wanted to ask, totoo, seryoso siya sa pag-offer sa'yo if naka-resonate ka sa reading na to. Anyway, I didn't mention any sign, so you might be dealing here with a Libra, or you might be a Libra, Sagittarius, what else? Capricorn. I can see Aries sign, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay? So, yun yung kailangan mong malaman. Na sometimes, napapagod din yung tao. Sometimes, na akala mo na palagi siyang nandyan sa'yo, na mahal ka niya. Dahil mahal ka niya, palagi na siya nandyan sa'yo. Kahit minsan, tutupakin ka, or minsan, bumabalik ka, like, naglalab reminisce ka with your ex, ini-stalk mo, or chine-check mo pa rin, dahil hindi ka pa ganun ka nakamove on. Minsan, nasasaktan din siya. So, hindi din siya perfect na tao. Of course, nobody's perfect. May flaws din siya. Nasasaktan din siya, nababadtrip din siya, napapagod din siya. So, pwedeng mangyari na if you continue this on disrespecting this person or ignoring this person sa mga effort na ginagawa niya, then, pwedeng aalis siya. Pwedeng tatahimik siya. Hindi naman siya aalis. Parang tatahimik lang siya dahil sa mapapagod din siya. This person is going to give you your space until sa ready ka na. So, respetuoso talaga siya. You know, pwede itong vice versa, okay? Pwedeng ikaw to and, you know. So, let's see the outcome. Maganda naman yung outcome actually. Feeling ko dito okay. Feeling ko dito, no, this new person and you, magkakaroon pa din ng like, diba, I can see, sabi ko nga hindi naman siya perfect, napagod din siya, aalis din siya, magpapahinga din siya, dahil napagod din siya sa kaka-effort sa'yo. So, there is a possibility na you and this person magkakaroon ng connection. Doon mo marirealize na how important that person will be. Gaano mo siya ma-appreciate doon sa kanyang silence. Kung this person is going to give you silence already treatment, doon mo ma-appreciate na that person was like parang importante pala ako sa kanya. Binigyan niya ako ng importance and
during those time na magulo ako, nandyan siya. Hindi ko lang talaga, doon ka magkaroon ng realization. And doon mo mararamdaman, dahan-dahan, itong heart na to. You begin to feel your heartbeat faster when you are closer. So, hanapin mo siya. And then, magkakaroon ka na ng your heartbeat. Magkakaroon na ng, at least, mag-grow na siya towards this person. That one day, pwede magkakaroon kayo ng relationship. Okay? So, dahil hindi naman siya titigas sa'yo eh. Bibigyan ka lang niya ng space. Sige, yun yung gusto mo. Go. Ganyan. So, yun yung nakita ko siguro magkakaroon kayo ng argument, something like that. Then, doon mo ma-realize that that person pala is like, may feelings ka na pala sa kanya. So, this person was going to like gain a strength na to fix this and mag-effort balik sa'yo. And during those moments na hindi kayo mag-uusap, doon mo mararamdaman na hinahanap mo pala siya, you know. And doon na mag-umpisa yung love story ninyong dalawa. So, that will be the outcome of that. So, let's see. I will going to pull a message from the spirit guides. So, ano yung spirit guides? Ano yung message from the spirit guide? Remember guys, as I said, pwedeng nangyari na to. Pwedeng mangyayari pa lang to. Pwedeng nangyayari na to siya ngayon. Okay? So, Gemini is here. Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo as well is also here. Libra, Gemini, Aquarius. Sun, Moon, Rising, Venus, Leo is also here. So, let's see. Ano yung message ng spirit guides para sa sitwasyon na to? Nag-hot yung temperature ng phone ko. So, I stopped. Anyway, ano yung spirit guides? Let's see. Let's read it. Okay. Don't allow negative emotions to fester. If you are feeling frustrated, angry, or hurt, for example, just acknowledge that instead of fighting your feelings, go with them and work with it. Then, true healing can really begin. So, might be this is for you and sa past na pinagdaanan mo. So, don't allow negative emotion to fester. If you are feeling frustrated na or angry or hurt, so acknowledge na hindi mo siya kailangan na hindi mo kailangan lumaban or hindi mo kailangan pilitin. Go inside, okay? And feel it. Okay? Go work with it. Ayusin mo. Tignan mo kung bakit to nangyayari sa'yo. Tignan mo kung anong dahilan kung bakit nangyayari to. Bakit nararamdaman mo to. Bakit nararamdaman mo pa rin to hanggang ngayon. Bakit hindi ka pa din naka-move on. Bakit nandun ka pa din sa point of like, nasasaktan ka pa din. Why? Because you are allowing this. So, and also you are fighting to forget about this. Kasi mas lalo mong pinipilit. Mas lalong nagsusugat. Mas lalong masakit. So, go inside and see. Stay calm. Breathe. And see kung bakit nangyayari to. Tignan mo kung anong lesson sa makukuha mo dito. Tignan mo kung ano yung dahilan kung bakit nangyayari to. Bakit nararamdaman mo pa din to. Then, true healing can really begin. Doon ka mag-heal. Doon pag makita mo na yung deep connection, deep answer nun. Doon ka na magsisimula na, matatanggap mo na yung sitwasyon. Dahan-dahan ka na mag-healed. So, yun.
So, this reading also, this is an oracle card para sa inyo nitong bagong person na to. Physical touch. A tender touch can mean so much. So, ito na din yun sa heart. So, dito sa heart na to. So, you begin to feel heartbeat faster when you are close. When you have that physical touch. So, siguro this is not for just LDR. Of course, para to sa hindi LDR. So, siguro pwede din to sa LDR and might be LDR na hindi sobrang malayo. Okay? So, pwede din siya. Or pwede siya sa mga LDR na finally na nagkita sila. Might be nasa isang place lang sila, nasa isang lugar lang sila. Kasi merong physical touch dito eh. So, this person is always there for you eh. Nandyan siya palagi sa'yo. So, siguro nung naramdaman mo na yung time na umiwas na siya sa'yo and na-realize mo na na-miss mo siya, naisip mo siya, naramdaman mo na doon yung pagmamahal niya para sa'yo. And with those physical touch as well, a tender touch means so much. Yun yung naisip mo, yun yung siguro na-miss mo sa kanya. And sabi ko nga, your love story begins. So, I hope na meron naka-resonate sa reading na to because this reading is very nice for a new beginning para sa'yo. And nice to see kung paano mo like haharapin yung problema mo or pag-move on mo with your past kasi yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.